ayon sa aming inawit, ang biyaya at pag-ibig mo ay aming nararanasan araw-araw ng aming buhay. Dahil ikaw ang tapat na Diyos sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy ka naming papurihan, sambahin at pinasalamatan sa buong buhay namin, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, buong puso po kaming nagagala, nagkakaisa, nagkasama-sama upang muli itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, na sa kabila na aming naranasan sa buhay, maging ang panahon, hindi nahadlangan ang aming mga damdamin upang kami ay magkakatipon-tipon upang purihin, sambahin at pinasalamatan ka, Panginoon. Kaya sa aming pag-aaral sa umagang ito, O Diyos, hiling po namin ang iyong pangunguna, iyong gabay, hanggang sa kaluli programa ng aming corporate worship service na ito, O Diyos. Maging ngayong abang lingkod, Panginoon, sa ikaw pinagatiwala ang aking sarili, na maging daluyan na yung banal na salita na ibabahagi ko sa umagang ito, Panginoon. Kaya Lord, ikaw lamang ang aming tinataas. Okay, hintayin mo natin makaupo ang lahat bago po tayo magsisimula. So marami pa pong bakante din sa may likuran. Sa harapan, marami pa po. Okay, good morning sa bawat isa. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Maging sa live streaming, magandang umaga sa mga nanood sa bawat tahanan. Si Bernard, hindi ko makalimutan, every time na ako'y naghahayag ng mabuting balita o banal na salita, lagi ko yung kinukumusta. Ito po yung kapatid ni Deacon Beth. Okay, sa umagang ito, meron po tayong bagong dalo. So pag tinatawag ko po ang inyong pangalan, pwede po ba kayong tumayo? Diyan lang po sa pwesto ninyo at para makilala po ng lahat. Tinatawagan ko po si Sister Soledad Parcon. Nasaan po siya? Pwede pong tumayo. Palakpakan po natin. At si Sister Ana Balasa. Nasaan po siya? Okay. Welcome po sa gawain po ng ating Panginoong Jesus. Wala po tayong ibang tinataas sa gawain ito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Naway, hindi po ito ang una at huli ng inyong pagdalo. Ito po ay simula pa lang para makilala niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, nasa bagong buwan na po tayo ng September. Bago po ng tema na ating pag-aaralan for the month of September. Ano po yung tema na pag-aaralan po natin sa buwan ng September? God never changes. Ang Diyos ay hindi nagbabago. So yung pag-aaralan po natin, sa umagang ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanata 59 at talata 10 at Aklat ng Marcos, Kabanata 13 at talata 31. Paki-flash lang po sa saling Tagalog. So sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 58 at talata 10, magagalak ang matuwid pagka nakita niya ang higante, kanyang huhugasan ang kanyang mga paa sa dugo ng mali po yan, 59:10. Awit 59:10. 59, hindi 58:10.
59:10. Kaya nagtaka ako may ganti. Sige, pakipalitan na lang. Okay, ayon sa aklat ng mga awit, 59:10, ang aking Diyos, pati ng kanyang kagandahang loob, ay sasalubong sa akin. Ipapakita ng Diyos sa akin ang aking nasa sa aking mga kaaway. Tapos sa aklat ng Marcos 13:31, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang Diyos ang siyang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Okay, ito po ay papamagatan po natin. Ito yung mga foundation text po natin. Ito ay papamagatan po natin. God never changes. Kung ano yung tema, ito po yung topic nating tatalakayan. Ito yung pinaka-introduction ng buong tema natin sa buwan ng September. So God never changes. Ang Diyos ay hindi nagbabago. So, karamihan sa mga bagay sa mundong ito, nagbabago ba o hindi? Nagbabago, di ba? Kasi ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw na ito ay lahat ay temporal, pansamantala lamang. Nagbabago ang panahon, di ba? Kaya may climate change tayo. Uulan, iinit, di ba? May bagyo, di ba? Yung mga ganon. Ano pa? Nagbabago ang ating mga pananaw sa buhay. Nagbabago ang ating mga pangarap sa buhay. Nagbabago ang ating mga layunin, mga desisyon sa buhay. Nagbabago ang mga presyo ng mga bilihin. O ba? Lahat nagbabago. Okay? Sino na lang hindi nagbabago? Ang Panginoong Diyos. Bakit? Wala bang pwedeng baguhin ang Diyos? Hindi ba pwedeng baguhin ang nature, ang character, ang attributes ng Panginoon? Oo o hindi? Wala bang pwedeng baguhin? Bakit sinasabi na God never changes? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Bakit? Bakit hindi kailang baguhin ng Diyos ang kanyang nature, ang kanyang character, ang kanyang mga layunin, ang kanyang mga pangako? Bakit? Dahil He is a perfect God. Amen? So walang pwedeng baguhin sa isang perfectong Diyos. Pero ang tao, perfecto ba ang tao? Hindi. Pag perfect ang pinag-uusapan, ito ay walang kapintasan. So ang tao, maraming kapintasan. Di po ba? Iniibig mo ngayon, kinabukasan hindi mo na iniibig. Di ba? Yung damdamin na punong-puno ng pagmamahal. Pero pagmamahal pala na may kapalit, di ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos nagbabago po ba? Hindi. Kasi ang kanyang pag-ibig na ipinadama at ibinigay sa bawat isa sa atin ay perfect love, di ba? Di ba? Anong sabi ng mga Pariseo? Mahalin niyo ang inyong kapwa, pero kapuutan niyo ang inyong mga kaaway. Pero anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Mahalin niyo ang inyong kapwa, subalit mahalin niyo rin ang inyong mga kaaway. O yan ang perfect love. Diba? Kaya parang ang hirap gawin ng isang tao yung perfect love na ibinigay ng Diyos. Kaya nagbabago man ang lahat sa sanlibutan ito, ngunit ang Diyos na lumalang sa atin ay hindi nagbabago. Bakit? Ano ba ang attributes ng ating Panginoon? Ang attributes niya, ito ay may dalang ano. He is a omnipotent God. Ano ang omnipotent God? He has an unlimited powers. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Ano pa? Omniscient God. All-knowing God. Alam niya ang nakaraan, ang pangkasalukuyan, at ang panghinaharap. Ano pa? He is a omnipresent God. Kahit saan ka magpunta, kahit saan dako ka ng daigdig, naroon siya. He is everywhere. Amen po ba? So lahat, hindi pwedeng baguhin dahil siya ay perfectong Diyos. Kaya ang nais ng ating Panginoon,
kung ano man yung mga karakter natin na dapat baguhin, mga emosyon na walang kontrol, yung mga damdamin, yung mga bugso ng damdamin, hindi na kukontrol. Nilikha ng Diyos yung isip na mas mataas kaysa damdamin, pero minsan namamayani yung bugso ng damdamin. Amen? Mismo ang pag-ibig natin. Pero ang perfect love ng Diyos na unconditional love, walang tinatangi, walang kapalit. Pero ang pag-ibig ng tao, laging may kapalit. Mamahalin kita kasi nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang kayamanan. Nasa iyo na ang panlabas na kagandahan. Diba? Pero pag wala ng kayamanan at hindi na siya maganda dahil matanda na siya, nawala na yung pagmamahal. Okay. So pasok po tayo sa introduction. David was hunted by those whose love had turned into jealousy, which drove them to try to murder him. Ibig sabihin, sino ang tinutukoy dito? Sino ang naghahanap, hinuhuli si David na tumalikod dahil sa kanyang nagsiselo siya kay David, insecure siya kay David. Sinong tinutukoy na hari dito? Si Haring Saul. Di po ba? Kasi si David ay kilala sa kanyang kapanahunan. Kasi andun yung pagsama ng Diyos. O ba? So, sino ang pumatay kay Goliath? Si David o COVID? Si David. Kaya nga blank, 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 big. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, yung blank, blank, big, COVID. Hindi COVID ang pumatay kay Goliath, kundi si David. So, nung napatay niya, si Goliath, anong lahi si Goliath? Anong bansa? Siya ay Palestina. Okay? So, naging bantog si David. Kaya, ang sabi ni Haring Saul, kung sino ang mapatay kay Goliath, bibigay niya ang kanyang anak na babae na si Michal. Di po ba? Pero hindi yun. Hindi agad tinupad ni Saul. Kaya nung napatay niya si Goliath, itinalaga si David para pamunuan yung kanyang mga armies. Diba? So every time na nakipaglaban si David, lagi silang nagtatagumpay. Kaya ang nais ni Haring Saul, lagi niyang ilalaban si David sa labanan para mapatay. Kaya ang sabi niya, 100, kung mapatay mo yon at makabalik ka, bibigay ko yung anak ko na si Michal. Pero hindi lang 100, hindi lang 1,000 ang napatay ng mga sundalo ni Saul na si David ang namumuno, kundi marami. Kaya ibinigay niya ni Haring Saul ang kanyang anak. So naging asawa ni Haring David. Pero sa pagiging tanyag ni David, nagkaroon ng insecure si Haring Saul. Nagkaroon siya nagsiselos siya. Kaya gusto niyang ipapatay si David. So trusted friends, magkaibigan, katulad dito sa ating mundo, walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. So trusted friends, even his son. O sino ang tinutukoy na anak ni David dito? Yung anak nila ni Michal, yung pangalawang anak nila ni Michal na lalaki, sino? Si Absalom. Si Absalom had turned against him. Tumalikod yung kanyang anak laban sa kanyang ama, na siya nagbalak na ikudita pa yung pamumuno ng kanyang ama na si David. So what a changeable love. Ito'y nagbabagong pag-ibig. But David, alam ni David na that's God's love for him was changeless. Ano ang changeless? Hindi nagbabago, walang pagbabago ang pag-ibig ng Diyos. So ibig sabihin, niyakap niya, doon siya sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa tao. Kasi ang tao, pabago-bago ang damdamin, pabago-bago ang naramdaman. Okay, next paragraph. God's mercy to all who trust Him. Ayan. Ang awa ng Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanya is just a permanent as His mercy
to David. Ibig sabihin, yung ibinigay na awa o habag ng Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanya, ito ay permanente, hindi ito temporary. Kaya kung ano man yung mercy o awa na ipinagkaloob ng ating Diyos kay David, yun din ang awa na pinaranas sa atin ng Diyos hanggang sa kapanahunan ngayon. Amen? So when the love of others fails or disappoints us, we can rest on God's enduring love. Ibig sabihin, kung ang mga pag-ibig, yung iba, pag-ibig ng iba na nagbibigay sa atin ng mga kabiguan, so wala na tayong magagawa doon. So we can rest, ibig sabihin, sa feeling ng Diyos, sa Kanyang enduring love, doon natin maranasan ang Kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig. Amen? Okay. So, God never changes. Ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. So, number one, bakit hindi siya nagbabago? God, ibig sabihin ng ating Diyos, our Lord, ang ating Diyos, ang Panginoon is immutable. Ano ang immutable? Immutable? Tika, para maunawaan po natin ang sabi ng aklat ng Hebrews, chapter 13, verse 8. Basahin po natin sa Tagalog. Sige, para malaman po natin ang salitang immutable. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Jesucristo, siya ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, the same, yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Yun po yung immutable. So ano pa ang sabi ng aklat ng Malakias, chapter 3, verse 6? Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nababago. Kaya't kayo, mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Okay, so malinaw. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni Noah, at hanggang sa kapanahunan ngayon, siya ang Diyos sa lahat ng panahon. Amen? O parang hindi kayo kumbinsido. Siya ba ang Diyos sa lahat ng panahon? O yun, okay. Pero mahina pa rin ang dating. Maaring inaantok, maaring hindi pa nag-aalmusal. O si God, our Lord is immutable, so hindi siya nagbabago. Pasok tayo sa A. So God is infinite. Ano ibig sabihin ng infinite? Walang hanggan. Di ba? He is without termination and finitude. Ano yan? Siya ay walang wakas, walang katapusan. At ano yung finitude? Walang hanggan o walang hangganan. He is immutable. Sinabi na natin ang immutable, unchanging, hindi nagbabago, and unchangeable. Walang pagbabago. Diba? So he is infinite God. Diba? Walang hanggang Diyos. Diba? Pero sa tao, may limitation, may hangganan ang lahat, mismo ang lahat ng bagay sa mundong ito. Okay. So, sabi, okay. Although human leaders have much to offer, anong klase? Yung mga human leaders, sino po ito? Mga leader ng mga politika, sa mga kumpanya, sa anumang uri ng mga organisasyon, nag-o-offer po sa atin. Pero maraming pagbabago, di ba? Lahat na ino-offer ng mundong ito ay maraming pagbabago. Maaring ang pagbabago ay nakakabuti, meron ding pagbabago ay nakakasama. Di po ba? Kasi nung araw, telegrama, long distance, bago mo makakausap yung mahal mo sa buhay, lalo na sa probinsya. Pero yung kapanahonan ngayon, through text, chat, talagang nagkaroon na kayo ng constant communication. Di ba? Yung dati, yung mga camera, di ba? Yung
may film pa yon, di ba? Ngayon, only na through cellphone, di ba? So, yung cellphone, nung nagsimula, sa ano pa yon? Tawag dito, yung malaki, yung parang pangkaskas ng yelo. Naranasan ba natin yon? Pumasok yung Nokia, 3210, 3310. Ngayon, madami ng klase ng cellphone, mga high-tech. So, nagbabago ang teknolohiya. Diba? Mismo ang tao ay nagbabago. Kung dati nung bata ka pa, ang pangarap mo ay magiging engineer ako paglaki ko. Pero nang lumaki, dahil marami na siyang tropa, gusto ko maging abogado na lang. Diba? Nagbabago. Mismo ang kumpanya, nagbabago. Pag may pumalit na isang CEO o presidente, nagbabago ang kumpanya. Mismo sa politics, pag napalitan yung incumbent mayor, may bago na naman siyang batas. Marami naman siyang mga ordinansa na binabago. So lahat, maraming pagbabago. Okay, sa C. Pasok po tayo sa C. Christ will forever be changeless. Ibig sabihin, kailanman ay hindi nagbabago. Walang pagbabago sa Kanya. His character will never change. He persistently shows His love to us. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yan, consistent. Pinapakita niya ang Kanyang pagmamahal sa atin. He's always fair. Ano yung fair? Patas. Ano yung just? Makatarungan. Ano yung merciful? Yung maawain to us who are so undeserving. Kahit hindi tayo deserve sa Kanyang pagmamahal, pero siya ay matuwid, siya ay maawain, at itinuturing pa rin tayong mga anak niya sa kabila na hindi tayo umabot sa Kanyang pamantayan. So, ang karakter ng Lord ay hindi nagbabago. Ang Kanyang layunin sa bawat isa ay hindi nagbabago. Ang Kanyang mga pangako ayon sa Kanyang mga salita ay hindi nagbabago. Subalit, ang karakter ng tao, ang pangarap ng tao, ang layunin ng tao, ang mga desisyon ng tao, ang mga damdamin ng tao, lahat ay nagbabago. Kaya ang nais ng Panginoon sa mga karakter po natin na nagbabago, mga layunin ng ating mga buhay, mga pananaw na nagbabago, ang nais ng Panginoon na i-align yung mga karakter natin sa karakter ng Diyos. Amen? Para tayo ay mabago, magiging perfect na katulad ng ating Panginoon. Naniwala po ba tayo na sa ating pagbabago sa pamagitan ng hindi nagbabagong Diyos, ay tayo ay magiging perfect din? O parang mayroong hindi kumbinsido, di ba? Dapat, amen. Di ba? Malakas na amen. Hindi yung iba, parang nakasimangot lang di ba? Hindi masaya, parang hindi kumbinsido. Magiging perfect. Pag i-imitate natin yung karakter ng Panginoon, yung layunin ng Diyos, yung pananaw niya, na mali yung pananaw natin, binabago niya sa Kanyang pananaw. Magiging perfect ang lahat. Di ba? Walang isang matalinong tao against sa will ng Panginoon. Sa nais ng Panginoon, sa Kanyang karakter, sa Kanyang layunin. Kasi kung lumihis ka sa Kanyang layunin, sa Kanyang karakter na nais niya para sa atin, ay isa kang mangmang. Di ba? Kaya, di ba, doon sa may isang di ba, yung sa pagtayo ng bahay, di ba kung ikaw ay wise man, nagtayo ka ng bahay sa ibabaw ng rock. Ano yung rock? Isang malaking bato. Yung iba naman nagtayo sa buhanginan. Nang dumaan o dumating ang bagyo, ano yung bahay na nabuwal? Yung nasa ibabaw ng malaking bato o doon sa buhanginan? Doon sa buhanginan. Nung dumating ang bagyo, nabuwal. Bakit? Mahina yung pundasyon. Diba? So, yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato, ito ay, unshakable, hindi natitinag, hindi nabuwal.
Dahil ang pinakampundasyon ay yung rock. Sino ba ang rock sa buhay natin? Si Jesucristo. Di po ba? So, hindi sinabi ng Biblia na pagka ikaw ay born again Christian, mananampalataya ka na, ay exempted ka na sa mga problema, sa mga sitwasyon ng buhay. Hindi sinabi ng Biblia. Hindi porque born again ka na, ay exempted ka na sa mga problema na mararanasan sa mundong ito. Walang exempted sa bagyo ng buhay. Ano yung mga bagyo ng buhay po natin? Problema sa relasyon. Problema sa pinansyal. Ano pa? Problema sa kalusugan. Mga trials, mga tragedies, yung mga nakikita nating mga trahedya sa paligid. Yun po yung mga bagyo ng buhay natin. Kaya ang nais ng Diyos kaya siya hindi nagbabago dahil tularan natin ang kanyang karakter. Tularan natin ang kanyang yung mga pangako, doon tayo dapat nakakapit. Para yung pundasyon na hinahawakan natin ay kailanman ay hindi tayo natitinag. Dahil siya ang pundasyon ng ating mga buhay. Diba? Kaya pag tayo ay nagkapamilya, ito yung building our life, building our family. Nagkaroon tayo ng mga anak. So yun yung gagawin natin, yung pundasyon ng ating pamilya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang yung nagsasayang ka lang ng panahon sa mundong ito. Marami kang pera, walang problema sa pera. Matalino ka, magaling ka, kilala ka sa lipunan. Pero ang lahat, pansamantala lamang. Pero kung ang buhay mo sa mundong ito ay nakakonect sa ating Panginoong Jesus, kailanman ay hindi ka matitinag sa bagyo ng buhay. Amen? Feeling mo lang na walang nagmamahal sa iyo. Feeling mo lang na parang wala ng solusyon ang mga problema ko. Pero yung sinabi natin doon sa binasa natin doon sa introduction, doon sa ating Panginoong Jesus ang tunay na comfort. Sa Kanya lang natin matatagpuan. Hindi yung mga bagay na andito sa mundo ay lahat ay temporal. Okay? So, number 2. Pasok po tayo sa number 2. So God never changes. Number 2, God's words and His promises never fail. Ibig sabihin, ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako ay hindi bumibigo. Hindi pumapalya na parang isang makina. Pag ito'y pumapalya, humihinto. Pero ang mga pangako at ang salita ng ating Panginoon, kailanman ay hindi bumibigo at hindi pumapalya. Dahil anong sabi ng aklat ng Marcos, katulad yung sa binasa natin sa foundation text, sige, paki-flash na lang, 13:31. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. O di ba? Napakaganda. Magunaw man ang mundo, subalit ang kanyang banal na salita ay mananatili magpakailanman. Yun po ang katotohanan. Diba? Kahit anong gawin mo sa mundong ito, kahit anong yaman mo sa mundong ito, kahit anong talento na meron ka, anong galing mo, lahat ay lilipas. Ang mananatili lamang ang kanyang salita magpakailanman. Okay? So, pasok po tayo sa A. In Jesus' day, the world seemed concrete, dependable, and permanent. Ibig sabihin, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mundo ay parang isang konkreto, nakadepende o permanente. Katulad ngayon, nakikita natin yung struktura, kahit sa labas, yung mga buildings na yon, yung mga itinayo ng tao. Akala ng mga tao sa panahon noon, yung ating Panginoong Jesus, ay ito na yung permanente ng mga structure. Diba? Kaya ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Ito, may struktura na ito, akala na ang permanente. Katulad din ng Old Testament. Diba? Lahat, yung mga kuta nila, yung wall nila na sa bundok,
yung pagdating ng giyera, meron silang panangga, di ba? Yung wall na yon, yung pinaka-muog. Akala nila doon, yung security nila, secured na sila. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. So on the other hand, people were compared to grass. Ano yung grass? Damo at flowers, yung bulaklak that withered away. Ito ay nalalanta, natutuyo. So we are mortal. Ano ang mortal? Katulad natin mortal. Meron tayong kamatayan. Meron tayong mga limitasyon. But God's word is eternal and unfailing. Ang kanyang salita ay magpakailanman. Ang salita niya hindi yung kung kailan lang tayo nabubuhay, hindi magpakailanman, walang hanggan, walang katapusan, di ba? Hindi bumibigo sa atin ang kanyang salita. Kaya hindi assurance na pagka ikaw ay mayaman sa mundong ito, gugustuhin mo na dito ka na lang tumira sa mundong ito. Ha? Hindi masama ang mayaman, hindi masama ang maraming pera. Diba? Kailangan natin ang pera, magpapatayo ng church. Maraming bagay na kailangan natin ng pera para umunlad tayo, lumago tayo. Pero huwag tayong magiging alipin sa pera. Diba? Kasi pag naging alipin tayo, ito ay maging sanhi na ng maraming nagdudulot na kasamaan. Kaya ang gawin nating alipin ang pera, hindi tayo ang gawing alipin ng pera. Kaya maganda kung dumadami ang mga dumadalo dito sa good news, lalo kung marami pang mayayaman, mas lalo pa nating mapapaganda ang ating iglesia, yung struktura po natin, di ba? Pwede pa nating taasan. Magkaroon pa tayo ng elevated parking. Kasi masikip sa labas, di ba? Masarap yung elevated parking, parang SM, di ba? Tapos may bubong, secured yung sasakyan. So kailangan natin, maganda yung maraming mayayaman na dumalo, di ba? Hindi masama yung maraming mayayaman. So balit, kadalasan kasi, pag marami ka ng pera, pumapasok yung pride po natin, di ba? Pag marami ka ng pera, parang wala ka ng pakialam sa kapwa mo. Feeling mo na mas magaling ka sa kanila. Diba? Pag ikaw ay mayaman, feeling mo walang pwedeng magkukumbin sa'yo. Na dati ka ibang sekta, dadalhin ka dito sa Good News para mabago yung pananampalataya mo. Diba? So punong-puno ng pride. So yun ang nais ng Diyos na alisin natin yung mga pride sa ating mga buhay. Dapat i-align doon sa nais ng Diyos, yung kanyang character, na dapat tularan po natin yung character. Kaya dun sa mga tema ng mga nakaraan nating pag-aaral, yung Christ-like character, di ba? Yung emotion po natin, kasi madalas ang emotion natin ay pabago-bago. Kaya hindi tayo dapat nagre-rely sa ating mga damdamin. Kaya ipinagkaloob ng Diyos ang ating itong gift of faith para mamuhay tayo ayon sa pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Okay, sa B. Pasok po tayo sa B. Public opinion changes and is unreliable, but God's word is constant. So ano yung mga public opinion na yon? Changes and is unreliable. Ibig sabihin, marami mga informasyon, di ba, sa labas, mga ng tao, paiba-iba, hindi natin alam yung saan nanggagaling, kung anong sources. Ito ba ay pinapaniwalaan natin o hindi? Pero but God's word is constant. Ibig sabihin, yung kanyang banal na salita na nakasulat dito sa scripture, ito ay constant. Ano ang constant? Ano ang constant? Hindi rin siya nagbabago. Tuloy-tuloy ito. Parang
Consistent po siya. Hindi nagbabago tuloy-tuloy, hindi pumapalya, hindi tumitigil. Yun ang kanyang salita, hindi nagbabago. So, mga information, di ba? Yung mga chismis, mga marites, yun, part po yan. Yung maririnig natin, pero kadalasan, unreliable po yung sources. Kaya kung ano yung totoo, walang iba kundi yung ating banal na salita ng ating Panginoon. Okay, sa C. Pasok po tayo sa C. Only in God's eternal word where we find lasting solutions to our problems and needs. Okay, di ba? So, ibig sabihin, yung God's eternal word, ito yung banal na salita niya, dito lang natin matagpuan yung lasting solutions to our problems and needs. Kasi madalas sa tao, hanggang kaya ko pa, hindi ako lalapit sa Diyos. Di ba? Hanggang kaya ko pang dalhin ang mga problemang ito, gagawin ko ang lahat. Pero hindi ang Diyos ang una kong lalapitan. Di ba? Madalas pag may problemas, nilalapitan si kumare, si kumpare, si kaibigan. Di ba? Number one, pag may mga problema na biglang dumarating sa ating mga buhay, number one, sino ang dapat lalapitan natin? Ang ating Panginoon na hindi nagbabago. Dahil God is the answer to all our problems at sa mga pangangailangan po natin. Amen po ba? Madalas yung mga problema, sinusolo natin. Di ba? Feeling natin na wala ng solusyon kasi limitado lang po ang ating kaunawaan. Depende yon sa 5 senses po natin. Kaya limitado tayo pagdating kung paano natin masusolusyonan ang mga problema. Pero pag dito tayo nakafocus sa kanyang salita, andito lahat yung mga kasagutan. The answer of our problems is the Word of God. Sa mga verses, sa kanyang mga pangako, dito po natin natatagpuan. Pagdating sa mga problema, anong sabi ng kanyang yung banal na salita, anong mga pangako ng Diyos? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa kabila na naranasan mong sitwasyon sa buhay, hindi kita iiwan o pabayaan man. Ano pa ang kanyang mga pangako? I will be with you until the end of times. Kasama mo ako hanggang sa katapusan ng daigdig. O, di ba ang ganda ng kanyang pangako? Kung ikaw ay mananatili sa akin at ang aking salita ay mananatili sa iyo, hingin mo ang nais mo at ipagkaloob ko sa iyo. O, di ba napakaganda ng kanyang pangako? Kung meron tayong mga pangailangan, hingin natin sa Diyos. At siya ang Diyos na hindi madamot na Diyos. Kaya ang nais lang niya ay lumapit. Ang tao kasi may pride di ba? Hanggang kaya niya, kinakaya niya. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga niya kaya. Di ba? So, tangi ang Diyos lamang ang siyang nagbibigay ng solusyon sa lahat ng mga problema o mga pangailangan po natin. Okay? So, medyo mabilis lang po ako. So, God's eternal word, ito yung salita niya. Dahil ang salita niya, sinabi na sa ating binasa, na ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Mawala man ang mundong ito, ang langit at ang lupa, subalit ang kanyang banal na salita ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, napagandang pangako yon. Hawakan natin yung pangako ng Lord, yung kanyang banal na salita. Hindi kung kanino-kaninong salita na nanggagaling. Diba? Hindi yung sa mga marites na salita. Hindi sa mga public opinion na mga salita, kundi yung salita ng Diyos na nagtutuwid, nagbibigay ng tunay na kaalaman sa mga taong patuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pag tayo ay lagi tayong nagbabasa ng kanyang banal na salita, itinutuwid tayo ng kanyang banal na salita. Kung ano yung mga pangailangan po natin, nakikita po natin na sa kanyang salita lamang, ito ay nagbibigay ng solusyon.
Okay? So, pasok po tayo sa number 3. So, God never changes. So, God's love is constant and unfailing. Pag constant, yung sinabi na natin, constant, parang constant friend, diba? Yung constant na kaibigan, diba? Hindi nagbabago, nagpapatuloy, diba? Hindi pumapalya, yung unfailing na yon. Dahil anong sabi na aklat ng unang Juan, chapter 4, verse 9 hanggang 10? Basahin po natin sa Tagalog. Bito na hayag ang pag-iibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. O, di ba? Napakaganda na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Ha? Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin kaisa-isahang anak para tayo ay maligtas sa lahat ng ating mga ginagawang kasalanan para magkaroon tayo ng bagong buhay na kasama siya. Dahil Dahil mahal niya tayo. Kaya nga, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Dahil ang kanyang pag-ibig ay perfect na pag-ibig. Diba? Walang kapintasan ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay unconditional love. Walang tinatangi, walang kapalit na pag-ibig. Kaya doon sa pag-ibig ng Diyos, doon tayo maging comfort. Ha? Ito yung magiging po nating tularan ang kanyang pag-ibig. O, kadalasan, ang pag-ibig ng tao ay pabago-bago. Diba? Yung sinabi ko na, dahil sa ating mga damdamin, yung pagmamahal, mahal ka ngayon. Dahil meron siyang pakinabang sa iyo. Pero pag wala na siyang pakinabang, hindi na kita mahal. Diba? So, ganun ang tao. Hanggat meron siyang nakukuha, nabigyan ng pakinabang, ay mahal ka. Diba? Pero hanggang salita lang yun. Pero wala yung tunay na pag-ibig mula sa kanyang puso. Kaya yung perfect love, kaya ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng tao ay nagbabago. Kaya ang nais ng Diyos, ang pag-ibig ng tao dapat ma-align sa perfect love ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen? O ma-align po tayo sa tamang pananaw, sa tamang pag-ibig, na kahit 70, 80, 90 years old na kayo, na mag-asawa, mahal nyo pa rin ang isa't isa. Diba? Hindi yung nung kabataan, napakagwapo niya, napakaganda niya, mahal na kita. O, diba? Pero nung nag-asawa na, doon na nakaranas ng mga iba't ibang sitwasyon. Yung dati na pinapakita sa iyo na mabait, nung nag-asawa, lumabas na yung tunay na ugali. Diba? Tapos hindi na kayo nagkakasundo. Tapos nawala ng trabaho si mister. Tapos si misis ay nasa bahay lang. Away na. Diba? Nawala na yung unang pag-ibig kung kailan kayo nagmamahalan. So ganyan ang tao. So ang nais ng Diyos yung pag-ibig sa isa't isa. Dapat hanggang tayo tumanda, pumuti man ang buhok. Diba? Dapat naroon pa rin ang totoong pag-ibig. Yung pag-ibig ni Jesus na nagmamanifest sa bawat isa sa atin. Di ba? Noong dalagat binata o maghiyota pa lang, may boyfriend, hawak-hawak pang kamay, di ba? Talagang very protective si lalaki kay babae. Ibig sabihin, hanggang sa tumanda, kailangan mo pa rin hawakan yung asawa mo. Kasi marami na siyang sakit, nanginginig na siya pagka lumalakad. Na dapat hawakan, hindi yung mauna ka nga. O, di ba? O. Ano yung salita ng kolokyal? Nadapa ka. Kasi tatanga-tanga ka kasi. O, di ba? O. Pero nung niligawan pa lang, ay talaga namang kahit langaw o lamok, hindi madapuan. Di ba? Lahat ng mga matatamis na salita, talaga namang grabe, di ba? Pero nung nag-asawa at tumanda na, kung ano yung mga lumalabas sa bibig, na nung nagmahalan pa kayo, nung kabataan pa kayo,
hindi nyo naririnig. Diba? So kung ano yung pagmamahal sa simula hanggang wakas, ay mananatili dapat. Kasi yun yung perfect love ng Diyos na nagmamanifest sa bawat isa, nahahayag. Diba? Hindi yung pag wala ka ng pakinabang sa Kanya, itsapuera na siya. Ibang pag-ibig naman ang nais mo. Diba? Mahirap yung paiba-ibang pag-ibig, paiba-ibang relasyon. Mapapagod ka lang. At hindi ganon ang karakter ng isang Kristiyano. Pag mahal mo ang asawa mo, mahalin mo habang kayo ay nabubuhay. Amen? Kung paano pinangalagaan ang iyong kabiyak hanggang kayo ay tumanda habang kayo ay nabubuhay. Diba napakaganda yung nakikita natin kaya sa mga Jollibee, mga restaurant, may mga matatanda talagang naghahawak kamay pa sila, di ba? Oo. Talagang sila, yung constant sila. Hindi talaga yung diyan ka sa unahan, dito ka sa likod. Hindi ganon. Pag andito sa church, andito yung babae, andun sa likod si lalaki. O pag mag-asawa, dapat magkatabi. Pakita natin sa madlang people na talagang nagmamahalan kayo hanggang kayo ay tumanda. Di ba? So yun perfect love ng nais ng Diyos na hindi dapat nagbabago ang pagmamahal natin. Hindi sa ating mga asawa, mismo yung relasyon natin sa Panginoon. Mahal kita, O Lord, kasi commitment ko sa iyo. Gusto kong maglingkod sa inyo, Panginoon, para ikaw ang aking mapurihan sa aking buhay. O di, pumasok, naglingkod sa Diyos. Nung dumaranas na ng mga iba't ibang sitwasyon sa church, umayaw na, nawala na yung commitment. O, di ba? Nawala na yung pangako niya sa Diyos. Lord, mabigyan mo man lang ako ng isang magandang hanap buhay o trabaho. Maglilingkod ako sa iyo. Pero nung nabigyan na ng magandang trabaho, wala nang panahon na maglingkod sa Lord dahil naging busy na doon sa napasukan niyang trabaho. Kaya mahirap makipag-commit sa Lord. Kasi ang Lord, pag nakipag-commit ka sa Lord, talagang andoon yung kanyang pag-ibig na hindi nagbabago. Talagang ibinigay niya. Kasi alam ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Diba? Kaya nga siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung ano yung nakaraan, alam niya. Diba? Ito po yung omniscience God. Diba? Nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga ina, kilala na tayo. Alam na niya ang magiging bukas natin. Alam niya ang taon na hanggang ilang taon ka sa mundong ito. Alam na niya. Mismo si Jeremiah, di po ba? Sa kanyang kabataan, itinalaga na siya ng Lord na isang propeta. Alam ng Lord na hindi pa sinasambit natin ang ating mga panalangin sa Kanya. Alam ng Lord ang ating mga pangangailangan. Kaya huwag tayong mag-atubili na lumapit, na ang Diyos lamang ang siyang nakapagbibigay ng tunay na solusyon sa ating mga problema at sa ating mga pangailangan. Kaya yun ang nais ng Panginoon na feeling lang kasi natin na pasok po tayo sa A. Sige, para maunawaan po natin. Sa A, ng number 3. So through the Lord's mercy, we're not consumed. Ibig sabihin, sa pamagitan ng awa o habag ng ating Panginoon, we are not consumed. Ano yung consume? Hindi tayo nauubos, hindi tayo nalilipol. Because His compassion fails not. Dahil ang kanyang habag ay walang kapantay, walang hanggan. When we ask, God willingly responds and help us. Diba? So ang nais ng Panginoon na pag tayo ay may mga pagkakamali, may kasalanan, lumapit tayo sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Kasi kadalasan kasi ang tao, pagka may kasalanan na nagawa, hindi agad lumalapit sa Diyos. Kasi feeling niya na hindi siya patatawarin ng Diyos sa kanyang ginawang kasalanan. So ano ang pangako ng Diyos?
Kung sino ang lumalapit sa Kanya at humihingi ng kapatawaran ay papatawarin niya. So yun ang response. Kasi ang tao pag nagkasala, nililihim lang. Diba? Ayaw niya ipaalam mismo sa Diyos, nahihiya sa Diyos. Pero hindi lingid sa ating Panginoon. He is the all-knowing God. Kahit anong lihim mo, kapatid, hindi man nakikita ng ating mga kapatiran, ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan. Pero sa mata ng Diyos ay kita niya ang mga bagay na nililihim po natin. Amen? Walang naitatago sa harapan ng Diyos. Lahat ay nakikita niya. Yun sinabi ko na mula sa sinapupunan ng ating mga ina, kilala na tayo. Alam na niya kung ilang taon ka lang mabubuhay sa mundong ito. Alam niya na ang buhay mo nilikha ka dahil sa isang layunin niya. Hindi aksidente na ikaw ay nilikha niya sa mundong ito na lumabas sa sinapupunan na wala siyang layunin. Kaya iniisip natin na parang hindi naman ako mahalaga sa good news. Parang hindi naman napapansin yung yung paglilingkod ko rito, yung mga paghihirap ko. Feeling mo lang yon. Pero nakikita po tayo ng ating Diyos. Kasi madalas, ang tao gusto yung mapupurihan ng kapwa rin. Diba? Kung ano yung mabuting gawa, dapat pinapalakpakan siya, pinupuri. Kahit hindi ka pinupuri, kahit walang pumapansin sa'yo, gawin mo yung gusto mo para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ang Diyos ang siyang tunay na magpapala sa iyong lahat na ginagawa. Palakpakan po natin, Panginoon. Okay, sa B. So, trusting in God's faithfulness daily makes us confident in His great promises for the future. Ibig sabihin, kung tayo ay nagtitiwala sa katapatan ng Diyos, araw-araw, ito ay nagbibigay ng kumpiyansa. Ito yung confident, pagtitiwala natin in His great promise, yung dakilang mga pangako niya sa hinaharap. Diba? Ang nais ng Diyos na pagkakatiwalaan natin siya sa lahat ng panahon. Hindi yung nagtitiwala ka lang kasi naglilingkod ka sa Kanya. Diba? Nagtitiwala ka lang, andito ka. Pero pag lumabas, iba na yung pinagkakatiwalaan natin. Diba? So yung pagtitiwala natin sa katapatan ng Diyos, niya siya lang ang may tanging makagawa sa lahat ng bagay na akala natin ay imposible. Kasi ang lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Hindi lingid sa Diyos ang nakikita niya ang mga sitwasyon ng ating mga buhay. Pero sa Kanya, lahat ay posible. Diba? Nasa akala natin ay wala ng pag-asa. Yung mga naranasan natin sa buhay, yun pala dumarating. Yung tunay na pag-asa na yung mga pangako ng Diyos. Yung mga opportunity. Diba? O anak, huwag ka na lang mangibang bansa. Dito ka na lang. Diba? Kasi kadalasan, yung mga anak na ng ibang bansa, wala nang pagmamahal sa magulang. Diba? Kung nabasa nyo doon sa YouTube, yung babae, sumakay siya din sa tricycle, habang tumatakbo yung tricycle, tinanong siya ng matandang lalaki, Ineng, college ka na ba? Sabi naman ng babae, opo, graduating na po ako. Ay, mabuti naman. So, kung ikaw at pag nakatapos at makapagtrabaho, makapaghanap buhay, huwag mong kalimutan ang iyong mga magulang na nagsumikap, nagsakripisyo para ikaw ay makatapos. Diba? Bakit po? Wala po ba kayong mga anak? Sabi nung matandang lalaki, may mga anak kami, 2. Isang engineer at isang, yung isa? Abogado. Lahat ay nasa ibang bansa na sila. O bakit maganda pala ang mga hanap buhay ng mga anak mo? Ba't na mamasada ka pa rin sa ganyang edad mo? Matanda ka na, dapat magpahinga ka na at tutulungan ka na lang mga anak mo. Iba po ang mga anak ko.
Kasi para sa kanila, responsable namin na buhayin sila. Kaya napag-aral namin hanggang sa nakatapos. Pero hindi daw nila responsibilidad na kami ay tutulungan. Diba? So bakit? Bakit ganun ang nangyari? Kasi nadala na rin sila siguro sa mga kultura sa ibang bansa. Diba? May mga ganun pa ganun. Kaya mas maganda dito ka na lang. Pero depende yon sa pananaw ng isang anak. Diba? Yung iba, nangyari na sa atin yon. Nakatapos kami, yung mga komento, nakapagtrabaho, pero hindi namin kinalimutan yung pagpapahalaga ng magulang, kaya na kami nakatapos, yung pagsumikap, nagsakripisyo. Kung kailan kami gumanda na ang buhay para matulungan sila, pero sila ay pumanaw na. Di ba? Napakalungkot. Di ba? So, ang pagtitiwala natin sa Diyos, dapat buong puso po nating ibibigay. Hindi yung tira-tira o partial lang, di ba? Kaya kung magkaroon man tayo ng tiwala o confident sa kanyang mga pangako sa hinaharap, huwag tayong lumihis, tumikwas sa mga pangako ng Diyos. At yun ang magbibigay sa atin ng pagpapala habang tayo ay nabubuhay. So magtiwala lang tayo sa Diyos. O anak, 40 ka na, 50 anyos ka na, hindi ka pa nag-aasawa. So, merong nanliligaw sa'yo, ayaw mo naman. Sa ganyang edad mo, wala ka ng value. Di ba ganun ang magulang O anak, pambihira ka, tapos ka na ng college. Licensed engineer ka na, nagmamaster ka pa, hindi ka pa nasisiyan, nagdo-doctorate ka pa. Dapat unahin mo na yung pag-aasawa mo, baka malipasan ka na ng panahon. Diba? Pero kung yung teenager pa yung anak, Nay o Mami, meron po akong boyfriend. Ha? Pambihira, nagka-boyfriend ka, hindi mo walang pinakilala sa akin? Ang tawag dun, easy to get. Madali ka namang makuha, napakalambot ng ilong mo. O gano'n ang pananaw ng magulang. Pag wala pa sa tamang gulang, pagka nagka-boyfriend, ayaw. Naku, baka naman yung boyfriend na yan iiwanan ka lang yan, paluhain ka lang yan. Tsaka pagka may boyfriend kayo o girlfriend, dalhin nyo rito sa tahanan, pakilala nyo sa amin. Di ba? Ganon yung mga magulang. Pero pagka lumipas na yung 30, 40, 50 years old, ang magulang ang ulang na-alarma. O anak, baka naman malipasan ka na niyan. May lahi pa naman tayo na hindi na nag-asawa. Di ba? Kaya ibig sabihin, magtitiwala lang tayo sa Diyos na siya ay may control sa lahat ng bagay. Amen? Kasi walang magulang na ayaw pag-aasawahin yung mga anak. Kasi masaya ang magulang kung ang ating mga anak ay may mga kanya-kanya ding sariling pamilya. Amen? Pero sa pamagitan natin na yung mga salita natin minsan ay nakakapanakit din sa kanila, kaya huwag nating hayaan na yung mga salita na hindi maganda para sa ating mga anak, ito yung nagbibigay na nawalan sila ng gana. Minsan, pinanghihinaan sila ng loob. So, ang gawin ng magulang, dapat palakasin ang loob ng mga anak. Diba? I-encourage, i-motivate. Diba? Hindi dapat laging kinukontra yung gusto ng anak. Kasi may gusto ang magulang, ayaw ng anak. May gusto ang anak, ayaw ng magulang. Diba? Parang Diyos lang yon. Ang nais ng Diyos, dito ka, maglingkod ka sa akin. Ang sabi naman ng tao, hindi ako sa paglilingkod, Lord, dito ako. Diba? Kaya ang nais ng Diyos dito, ang nais ng to ay dito, ay hindi nagkakasundo. Pero ang nasusunod, ang kapangyarihan pa rin ng Panginoon. Kung ang nais ng Diyos na gawin kang manggagawa, kung gawin kang preacher, magpatianod ka dahil ang pangako ng Diyos ay magpakailan. Totoo ang pangako ng Diyos. Pero ang pangako ng tao ay pabago-bago. Okay, pasok po tayo sa C. So love explains why God creates. Ibig sabihin, ang pag-ibig na ang nagsasabi na bakit ang Diyos ay lumikha. It is because He
loves, dahil siya ay umibig. And He created people, nilikha niya ang tao para mahalin. God cares because He loves us, di ba? Pinangalagaan tayo ng Panginoon dahil mahal tayo lahat ng Diyos. Lahat po ba ay mahal ng Diyos? O, kita mo, napakahina pa rin, di ba? Mahal po ba tayo ng ating Panginoon? Yun, okay. Yun yung sagot na nakapag-almusal na. Di ba? So, nangalaga ang Diyos. Alam ng Diyos yung mga pangailangan natin. Hindi tayo iiwan, ipabayaan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Kaya yung pagmamahal niya, yung pangalaga sa atin, yun po ay sa Kanyang pag-ibig sa atin. So, we are free to choose. Ibig sabihin, binigyan tayo ng free will na mamili upang God wants a loving response from us. Ibig sabihin, ang nais ng Diyos na binigyan ka ng laya para pumili in response to Kanyang pagmamahal. Mahirap naman yung ginagawa tayong robot lahat, di ba? Na sinususian, susunod lahat. Kaya binigyan tayo ng free will para pumili, para magkaroon ng pagtugon kung ano ang nais niya para sa atin. So kailangan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Yung pagmamahal ng Diyos na nangalaga sa atin, na kahit nasa bingit ka pa ng kamatayan, iniligtas ka ng Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Diba? Nais ng Diyos na maglingkod ka para sa aking kaluwalhatian. Maglingkod tayo. Diba? Kasi nakipaghatakan tayo eh. Kasi ang gusto ng tao yung easy money. Ang gusto ng tao ay comfort zone. Diba? Ang gusto ng tao ay maginhawang buhay. Ayaw ng tao yung magsasakripisyo. Ayaw ng tao na maraming responsibilidad. Gustong ma-promote, pero ayaw namang tumanggap ng mataas na responsibilidad. Diba? Gusto na maging preacher, diba? Pero ayaw naman magpapasakop sa pamunuan. Diba? Mahirap yun. Gusto maging manggagawa, ayaw naman umaten pagdating sa equipping. Diba? So, pinagpala ng Lord sa maraming aspeto ng buhay, pero hindi naman umaatin ng prayer meeting. Hindi naman dumadalo ng corporate worship service. Naglilingkod ka sa Diyos pero invisible yung presensya mo. Parang ang sarili mo lang ang lagi mong tinitingnan. Hindi yung iba. Ang nais ng Diyos na magkakaisa tayo, magpapalakasan po tayo, hindi nagkanya-kanya. Diba? Kahit anong sitwasyon ng buhay, dumaranas man tayo ng iba't ibang problema o anumang sitwasyon ng buhay, pero kung tayo'y nagkakaisa, nagkasama-sama, walang mahirap sa anumang naranasan nating mga sitwasyon ng buhay. Palakpakan po natin, Panginoon. So, nasa conclusion na po tayo. We can take comfort as Christians knowing we have unchangeable God. Ibig sabihin, sa Diyos lang natin matagpuan yung comfort na siya ay Diyos na hindi nagbabago, hindi sa anumang bagay sa mundong ito na lahat ay pansamantala. In all His ways, ibig sabihin sa lahat niyang kaparaanan, maaring tayo ay mahina, uncertain, hindi natin tiyak ang ating mga kaparaanan, but we have God that will never fail us. Di ba? Hindi man tayo tiyak, mahina man tayo sa maraming bagay, pero mayroon tayong Diyos na hindi nagbabago. Mayroong Diyos na kailanman ay hindi tayo binibigo. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos na unlimited powers. Siya ang Diyos, the all-knowing God. Siya ang Diyos na ang Diyos wherever we are, wherever you are. Naroon siya sa kasulok-sulukan. At siya ang Diyos na tunay na nangako na I'll be with you until the end of times. Kaya muli, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa aral na aming narinig sa among bagong tema about God's never changes, na ang Diyos ay hindi nagbabago.
Dahil ikaw, O Diyos, ay perfectong Diyos na walang dapat ipagbabago sa iyong karakter, sa iyong mga layunin, sa iyong mga pangako, Panginoon. Dahil ikaw ang tapat na Diyos sa aming mga buhay. Kaya ang nais mo, Panginoon, kung kami ay may nagbabago man ang aming mga karakter, ang aming mga pagmamahal, ang aming mga pananaw sa buhay, ang nais mo na mai-align kami sa tamang karakter na meron ka, Panginoon. Sa tamang pag-ibig na meron ka, O Diyos. That your love is a perfect love para sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na sa kabila na amin naranasan na iba't ibang sitwasyon ng buhay, ikaw ang Diyos na totoo at tapat sa iyong mga pangako. Nasa anumang mga pangailangan namin, mga problema, handa kang tumugon kung kami ay lumalapit sa iyo, O Diyos. Kaya, Lord, lagi mo kaming pangunahan at pagharian na aming mga buhay. Kasi kung hindi ka namin kasama sa aming buhay, wala po kami magagawa, Panginoon. Ikaw ang may likha, may kontrol at may akda ng aming mga buhay, O Diyos. Na aming buhay sa mundong ito ay limitado lamang, Panginoon. Subalit, kung kami ay patuloy na sumusunod ayon sa kalooban mo, Panginoon, kami ay mabubuhay kailanman, Panginoon. Dahil ang iyong salita ay totoo. Ang iyong salita ay nanatili kailanman, Panginoon. Subalit, yung mga bagay na aming nakikita sa mundong ito, hindi po ito isang permanenteng mga bagay, kundi ito ay lilipas, ito ay temporal lamang, Panginoon. Kaya ang nais mo sa bawat isa, Panginoon, lagi kaming mananatili sa iyo, O Diyos. Mananatili ka sa aming mga buhay, Panginoon. At yung salita ay patuloy rin mananatili sa amin, Panginoon. Upang kami ay patuloy na nakakonek, hindi nakahiwalay sa iyong banal na presensya. Kaya salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, dahil you are a perfect love you are a perfect God para sa aming lahat. Kaya salamat sa umagang ito. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Dako na po tayo sa ating communion. I-flash po muna natin dyan ang ating babasahin. 2 Corinthians chapter 11 verse 23. Tayo'y bumasa. Bumasa po muna tayo. Paliwanag ko lang ng konti. Kumusta po? Parang tayo, no? Starstruck sa lamig ng panahon. Okay. Medyo po tayo. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. 1 Corinthians. Kasi alam nyo dito sa atin, medyo yung mga tuhod natin hindi na pwedeng tumayo ng matagal, no? Ayan, oo daw. Kaya kahit nakaupo po, ayin po muna natin ang salita ng Diyos. Yung ating mic, ayan. Kasi tayo biglaan. Biglaan na pagtayo. Biglaang pagtayo ko. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, in the night He was betrayed, took bread. Yon. Tinaas niya ang tinapay. May meaning po kasi ito para ngayong umagang ito para sa atin. Bakit tayo may communion? No? Bakit tayo may communion? Bakit tayo nagbe-breaking of bread? Because ito po ang pahayag sa atin ng Panginoon. Para sa atin, isa po itong doctrine na tayo ay nagkakaroon ng communion every first Sunday of the month. Kasunod po niyan. Ready na po kayong tumayo? Oo, i-honor natin ang presensya ng Diyos. Karugtong nito, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Ang breaking of bread po natin ay pag-alala natin na mayroong Kristong namatay para sa atin. Amen po ba?
So this is not an ordinary na ating ginagawa, ang pagko-communion. That is why also 9 years old pataas ang pwede lamang maki-union sa ating breaking of bread, sa ating pagsasaluhan. Ang tinapay ay nagsisimbolo ng buhay ng katawan ng ating Panginoong Jesus, at ang wine po na yan ay simbolo ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen po? So tayo po ay, lagi naman natin itong ginagawa, pero ngayong umaga, napaka-espesyal po dahil sa ating inaral na God, ang Diyos ay never change. Simula noon, binigay niya ang kanyang katawan, ang kanyang kamatayan para sa iyo, kaya mapalad ka. So ngayon, tawagin natin yung magdi-distribute na. Asaan na po? Oo. Talagang ang lamig siguro, kaya parang hindi tayo mga ano. Buhay na po ba? Napakabuti ng Diyos. Aawin po tayo. Okay. Habang po dinidistribute dyan, ipapanalangin muna natin bago nila kunin. There you are. Thank you, Father God, for all this evidence. We pray that you may sanctify this, Lord, na aming pagsasaluhan. Gawin niyo po ito, Panginoon, sa amin, na kami ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. We ask you, Lord, kaming mga nagkasala sa inyong harapan, patawarin niyo po kami upang ang aming pagtanggap ng aming communion, banal, Panginoon, na hapunan ay hindi maging sumpa para sa amin, kundi maging pagpapala, O Diyos. Maraming salamat sa iyong kamatayan at ulit pagkabuhay. We remember, O God, your goodness. In Jesus' name we pray. Aking hanap-hanap sa gitna ng bawat hamon at pag-iirap, sa kabila ng aking pagkukulang.
For I received from the Lord, which I also passed to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took the bread. Taas po natin ang ating tinapay. Sunod na verse. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kanin po natin. We thank you, God. At itaas po natin ang saro, simbolo ng kanyang dugo. In the same way, after supper, He took the cup. Taas natin yung cup. Saying, "This cup is the new covenant and the blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Inumin po natin ang sabay-sabay. At intayin po natin ang ating mga ushers na iikot. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos, napakatapat ng Panginoon. Kumusta naman kayo ngayon? Masaya po, mabuti po, okay. At dahil mabuti ang Diyos, tingnan natin yung ating mga announcement. O, diba?
Meron tayong mga announcements sa inyong mga nasa online. Kumusta po kayo dyan? Huwag kayong bibitaw hanggang sa ating benediction. Mayroon po tayong ginaganap na prayer meeting every Wednesday sa ganap na 6:00 ng hapon. Okay? So sa lahat po ng mga nasa bahay din lang naman, tayo'y hindi magsasayang ng panahon at pera kung tayo'y darating dito sa araw ng Wednesday. Dahil iba po ang araw ng panalangin sa araw ng pagsamba ng Sunday. Ito po ay dapat sa ating mga naniniwala na may magagawa ang Diyos ay magpatuloy po tayo, lalo na po sa season ngayon na napakahirap po ng panahon. Amen? Kaya makiisa kayo, madagdagan nawa. We are inviting you, nawa wag po tayong maging bingi sa panawagan. Yung apo ko, dati wala lang naman anak ko lang yung ganyang kalaki na dala-dala ko sa church. Ngayon apo na. So, sana po makiisa kayo kasi madami tayong gustong mangyari. Tama ba? At yan po ay matutugunan sa panalangin natin. Kaya inaanyayahan ko po kayo, nagdadagdag tayo ng mga intercessors, no? Yung mga intercessors natin, nawa dumating tayo ng araw ng Wednesday dahil ito ay ating pinagkasunduan. Atin po itong gampanin, hindi lamang gampanin, kundi alam mo kung mahal mo ang Diyos, wala kang kapaguran na siya ay paglingkuran. Tama po? So we hope that on Wednesday, may magabago tayong mga mukha, mga kapatiran na makakasama. Amen? Next announcement. Ano pipiliin niyo po? Maging malungkot o maging masaya? Masaya! Oo, dapat nagre-reflect sa atin na ang Panginoon hindi nagbabago. Amen? Preaching clinic right after ng ating pong prayer, Wednesday yan. After po ng prayer meeting ay kaagad-agad, mga nagko-coffee lang yan. Tapos preaching clinic na po. Para sa mga deacons po ito. Lahat ng mga deacons, lahat ng voluntary workers, you are obliged to attend. Hi, Isme! Kumusta ka na? Ikaw pala yan. We miss you. Praise the Lord, nandito ka ngayon. At sa mga, na-welcome naman ganun yung bagong dalo eh. So next announcement tayo. Nakuha mo yung attention ko eh. Miss ka talaga namin eh. No? Okay. So for those who are interested of having a Bible study in their houses, please approach any member of GUA Council. Yan. Good news for the world. Sa ating pong bagong attend, hello po, magandang umaga sa inyo. Kung nais ninyo na magkaroon ng Bible study, wag po natin maliitin yung mga gawain sa Lord dahil ito ang magpapalaki sa atin. Di ba? Huwag natin maliitin kasi ito ang nagpapalaki sa atin. Nagpapalaki ng pananalig sa Diyos, nagpapalaki ng ating pangarap, nagpapalaki ng ating pananampalataya. Amen? Amen. So yan, Bible study po. Dagdagan natin. Mayroon tayong kasalukuyan, 8 Bible study. We pray na more pa. Okay. Next announcement. Youth Outdoor Fellowship registration is ongoing. So mayroon tayong tinatarget na number ng participants para sa ating mga anak. Kasi hubugin natin sila, pilitin natin, kahit ayaw nila maging decisive, maging desidido, porsigido tayo na yung mga bata, mga kabataan, mga anak natin, dalhin natin sa church because they are the next generation. Masyado nang babad ang kabataan sa mga filosofiya ng mundong ito. Kaya kung papansinin natin, ang mga kabataan ngayon, puro iba-iba sagot natin. Wait lang. Wait lang, gadget muna. So, napakalaki ng kompetisyon natin. Kaya tayong mga magulang, maging porsigido tayo. I-implement natin yung ating batas. Hindi naman batas militar, kundi batas ng pagiging magulang na dalhin ang ating mga kabataan sa church, sa fellowship. Okay, ito po ay under Brother Kevin sa kanyang leadership, sa pag-lead ng ating council, Elder Archie.
Okay, next announcement. Are you happy today? Yun ang next announcement. Are you happy today? Praise the Lord kung happy ka. Praise the Lord kung malungkot ka. Dahil pag uwi mo, dapat happy ka na sa narinig mong turo ngayon. Worship through giving. Ang ating pong box ng ating tithes and offering ay nandyan lang po yan sa likod sa poste. Nagsusumigaw po ang sign dyan. Ang sign na tithes and offering. Yan. Yung namang nasa abroad, mga nasa probinsya, yung mga may pasok ng Sunday, you can still watch our live streaming. At kung kayo po ay talagang may puso sa pagbibigay, we have online transactions na mayroon tayong online bank na transfer at mga GCash natin. Okay? Are you okay? Ako okay. Ganun eh. No? Tingin ko yung ating mga senyoritas, talagang sila yung okay eh. No? Mga okay na okay. Next announcement, mayroon pa. Batiin naman natin yung mga celebrants ngayon. Happy birthday naman kay Jimwell Beltran. Hi, Be! Happy birthday sa'yo. Kaya, lagi ka punta dito. Jimwell, tayo ka. Babatiin ka namin. Happy birthday! Happy birthday! Yan, anak yan ni Beltran Vanessa na ating deacon. Happy birthday sa'yo. September 3. Ngayon mismo talaga, no? Oo, ngayon mismo. Kung may space pa sa sasakyan nyo, hayaan mong space lang siya. Okay, next naman natin ay si Jude, anak naman ni Pastora, nung ating Pastora dito, Pastora Maluo. Si Jude, tama ba? Jude din nyo. Happy birthday, Jude. Ayan. Ngayon din pala to. Wala na? So sa mga nasa online, kung hindi kayo nabate, at yung mayroon kayo dito ngayon, na mayroon ba dito? May birthday this week? Taas ang kamay. Mayroon bang mag-birthday this week? Happy birthday na rin. At sa mga magse-celebrate din ng wedding anniversary. Kung hindi kayo po nabate, binabati ko na kayo ngayon. Diba? At baka hindi kayo nakarehistro, o hindi nagrehistro kayo dati pa, alam nyo naman, nagka-pandemic, so pwede kayong magbago ng ating mga pagpapatala dyan ng miyembro ng ating pamilya para mabati tayo. Are you okay? Amen. Di ka ba? Are you okay? Praise the Lord. God is good. All the time. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay tumayo na para sa ating panalangin at inaanyayahan ko po ang lahat. Huwag kayong pa-distract. Huwag kayong pa-istorbo kahit may lumalapit sa inyo na boses ng iba. Baka tinig yan ng kaaway na didistorbo sa iyo. Importante po ang ating pong napakinggan na Word of God at isa din po sa pinaka-importanting bagay ang ating benediction wherein we receive the blessing of our God. So join me in prayer. Kayong mga nasa tahanan, huwag muna kayong kumain at maglampaso. Kayo'y manatili sa isang lugar at atin pong ramdamin ang presensya ng Diyos. Heavenly Father, kulang Panginoon ang salitang salamat. Sa amin pong inaral ngayon, kay buti mo, O Diyos. Salamat po aming Diyos because you are God who reigns. Ikaw ang naghahari, Panginoon, sa amin. Nakita namin, Lord, that you never change, God. Kami ay mahina. Kami ay nakakagawa ng mga pagsalansang sa inyo. At Lord, marami ngayon kinakalimutan na ang araw ng linggo. Kinakalimutan na, Panginoon, na ikaw ay purihin, sambahin. Marami, Panginoon, ay nawawala sa church, nawawala sa pananampalataya. But God, thank you. Pinaalala mo sa amin that you never change, God. Nababago, Panginoon, ang mga tao.
Nababago kami, Lord God, sa aming mga itinalaga sa iyo na mga paglilingkod. Nababago ang aming mga deklarasyon. But Lord, thank you for being an immutable God. A God who is committed na kami ay i-rescue. A God who does not change na kami ay mahalin. A God who does not change na hindi kami kinakalimutan kahit sa panahon na kami ay nagiging makasalanan. Naroon ka upang tunghayan kami at ibangon sa mga pagkakasala at pagkakamali. Dear God, thank you for you do not change, God. You are permanent, God, sa promise mo sa amin. Thank you, Lord, sa naghatid ng iyong mabuting balita ang aming Elder Archie. Thank you, Panginoon, sa commitment na ibinigay niya para sa iyo. Salamat sa paghahayag niya ng iyong salita. God, we pray double portion of your anointing at pagsama mo so that he can continuously declare your faithfulness in this church, oh God, in the name of Jesus. Bless him, Lord, maging ang kanyang pamilya upang patuloy maideklara ang katapatan mo. Salamat po aming Diyos. Ngayong araw na ito, pasimula ng buwan ng September, Father, nagpapasalamat kami dahil nakita po namin, Panginoon, na sa kabila ng aming panghihina, na sa kabila, Panginoon, ng aming mga kinakaharap, sa kabila ng mga naririnig namin pangit, negatibo, mga pintas, Panginoon, mga kawalan, Lord, nanatili ka, O Diyos, at mananatili kang Panginoon namin na patuloy na tutunghay sa amin. You are complete. Kompleto kang Diyos. Nagpapatawad, gumagabay, nagpo-protection, Panginoon. Tumirinig ng aming mga pagsamo. Kumakanlong kung kami, Panginoon, ay hindi na makatayo. Kaagapay sa lahat ng oras. Father, we pray, those who need you right now, Lord, tinataas namin ang aming mga kamay sa oras na ito, Panginoon. Tanda, Lord God, na kami ay sumusuko. We surrender to you, God in heaven. We pray right now, Lord, nakikisa kami sa magdiriwang ng birthday, Father God. Ikaw ang magpala kay Jimuel, maging kay Jude. Bless them, Lord God, and they will continue, God, na mahirang bilang iyong anak. In the name of Jesus. As we lift our hands, Father, we pray, dear God, sa aming pagpapakumbaba ngayong araw na ito, mataas ka. Lord, tulungan mo ang mga naririto, maging mga nasa tahanan, online, Lord, and on-site, Father, we pray as we lift our hands to you. Yakapin mo kaming mahigpit, Panginoon, upang wag po kaming makalimot sa inyo tulad ng ginawa ng marami. And those, Lord, na humiwalay sa iyo, mga nawala at hindi nakakapagpatuloy, remind them that you are the God that does not change. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyari, nanatili ka at mananatili ka sa aming Diyos. Ipaunawa mo ito sa amin, Panginoon. Matanim po ito sa aming puso. Maituro po namin ito sa aming mga anak, sa aming mga pamilya. Dear Father, as we lift our hands to you, come into our lives, O God. In Jesus' name we pray. Come into our hearts, O God. Come into our philosophies, dear Jesus. We lift everything to you. Wala kaming ititira, Panginoon, sa pangsarili namin upang ikaw ang makaganap because you are everything. Thank you, O Lord. Mga kapatid, manalig tayong patuloy sa Diyos. Ano man ang katatayuan mo, huwag kang tamarin. Huwag kang ma-discourage. Huwag kang manghina. Tumingin ka sa Diyos.
Huwag kang tumingin sa sitwasyon. Huwag kang tumingin sa mga tao na nagbibigay sa iyo ng discouragement. Tumingin ka sa salita ng Diyos that He never changed at siya ang unang nagmahal sa iyo. Kaya patuloy niya tayong mamahalin. Heavenly Father, maraming salamat po sa kalakasan, sa iyong mga salita na magtutuwid sa amin at magpapanatili sa amin may puso na magalakin, masayahin. Because your purpose, O God, to bless us, to give us life, Lord, is to become victorious and to have fellowship with you. Dear God, thank you for this day. Mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo. Every one of us say and declare, Amen!